Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, mayroon na naman pong bagong kalat, no? Mainit-init na kalat itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayan, dahil meron na naman po siyang kalat, dagdag na naman po ito sa lilinisin ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kasi kapag hindi ito nalinis ni President Bongbong Marcos Jr. ay makikita talaga natin dito na very weak leader ang Pangulo. Sa kanyang pagiging weak ay hindi na po siya ang nakikita natin na nagpapatakbo ng ating bansa. Siya po ay sunod-sunuran na sa kanyang mga cabinet officials and secretaries. Okay? Ang nakikita na lamang po natin dito na talaga namang successful sa kanyang trabaho ay walang iba kundi si Auntie Claire. O yan. So si Auntie Claire, mga kaibigan, ito talaga yung masasabi nating bulldog ni President Marcos Jr. Bakit? Kasi itong mga ginagawa at sinasabi ni Auntie Claire ay walang, kumbaga, malinis. Oo, malinis. Kumbaga hindi nabibigyan ng latay, ng dumi itong si President Marcos. Ayan. Kasi nga, kung ito pong si Auntie Claire, nagpapakalat din ng mga, alam niyo na, yung mga dumi, hindi naman siya dyan tatagal sa kanyang posisyon. Oo, hindi siya dyan tatagal sa kanyang posisyon kasi nababalanse niya, nalilinis niya yung mga ibang kalat na ginagawa ng mga cabinet secretaries and officials, including mga appointee ni President Marcos Jr. Okay, bago dito sa pinakang latest na basura ni Ombudsman Remulla, balikan natin yung iba sa kanyang mga kalat, no? In any order na lamang po ito kasi ano to mahirap kumbaga i-memorize, no? Matatagalan tayo kung iisa-isahin ko pa yung chronological na mga pangyayari, no? Una, yung nawawalang sabungero, 'di ba ang ginagawa dito ay pinaimbestigahan yung mga nawawalang sabungero. Okay, so sino po yung inilink ditong una? Siyempre, yung mag-asawa, yung mag-business partner, no? And then living partner, si Barreto at si Atong Ang. Ayan, so nadamay din po dito si Chabit. Hanggang sa bandang huli, ay sinusubukan na Remulla na i-connect ito sa mga Duterte. Ayan, so nagpahukay na rin ng mga labi ng mga nawawalang bangkay di umano sa Taal Lake. Ayan, pero sa dami po ng nakuhang mga labi, mga bangkay, mga buto, fortunately, wala talagang nakitang nagmamatch doon sa mga biktima ng nawawalang sabongero. Okay, so ibig sabihin, failed na naman ang basurang kalat ni Remulla. Okay, so yun po yung dalawa. Nawawalang sabongero at yung Taal search ng mga dead bodies. Siyempre, yung drug case ng anak ni Jesus Crispin Remulla ay nagbumirang sa kanya kasi nga ililink natin dito yung kay Senator Joel Villanueva na yung desisyon daw ng pagkakadismiss sa kaso dahil sa kawalan ng ebidensya laban kay Senator Joel Villanueva secret daw at surprise. Yan po yung sinabi ni Jesus Crispin Remulla. So, dismiss na pala yung kaso. Wala pala kayong nakitang ebidensya laban kay Joel Villanueva. Bakit pa sekreto? At bakit naman pa surprise itong ginawa ng ombudsman? Ayan. So, syempre, binalikan siya ni Ombudsman Samuel Martires. Hindi trabaho ng ombudsman ang magpa-press lagi-lagi at hindi trabaho ng ombudsman yung magpakitang gilas na kunwari ito yung ito yung aking achievement and so on so forth, di butata siya dito, ano? Trabaho daw yon ng mga spokesperson, mga press secretaries at iba pang mga spokespeople ng mga opisina, hindi yung trabaho. Eto na, naglabas ng ebidensya itong si Joel Villanueva and boom,
malinis yung kanyang record. Meron pa siyang certificate from the Sandigan Bayan at sinasabi na clear ang kanyang pangalan at walang kaso laban sa kanya. Ito ang tanong natin diyan. Dahil sa iyong pahayag, Remulla, eto na. Sekreto din at talagang surprise din ang pagkakaabsuelto ng iyong anak na nahulihan ng droga. Sekreto rin at surprise din na yung tao na nakahuli sa iyong anak, tinanggal mo doon sa pwesto ng hindi nalalaman ng maraming Pilipino. O, di ba sino yung nakahuli sa anak ni Remulla? Ayun, tanggal kaagad, kinabukasan, tanggal kaagad sa PDEA. Sino yon? Okay, harap, i-research nyo na lamang. Okay, ito nga po yung impeachment naman kay BP Sara. Okay, yung impeachment kay BP Sara, bago pa maging ombudsman ito, talaga namang pabor na ma-impeach si BP Sara. So nung maging ombudsman siya, sabi ay bubuhayin niya no yung kaso kay BP Sara sa pamamagitan ng pagkalkal sa kanyang SALN. Alam naman niya na ang magiging resulta nito, mga kaibigan, ay i-endorse din niya ito sa House of Representatives kasi tanging impeachment lamang ang makakapagpatanggal sa isang opisyal kagaya po ng presidente, vice-presidente, ombudsman. Okay? So, alam niya na yung pagre-review, paghahanap po ng ebidensya laban kay BP Sara sa kanyang SALM ay hindi ito magkakaroon ng kulay at hindi ito magtatagumpay dahil nga binasura na ng Korte Suprema yung impeachment complaint laban kay BP Sara dahil sa napakaraming anomalya at hindi po tama yung proseso. Lahat po ng laman ng impeachment complaint ay mga gawa-gawa lamang at walang matibay na ebidensya o patunay na ninakaw nga ni BP Sara ang 125 million pesos na confidential fund na ibinigay sa kanya po ni President Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng paglilipat po ng pondo ng Office of the President to the Office of the Vice President. At ito pong paghihiram o paglilipat ng pondo mula sa opisina ni Presidente ay kinonfirm po ito ng Commission on Audit. Okay, so sa madaling salita, never na binigyan ng pondo ng Congress ang Office of the Vice President since 2023. Ang nagbigay ng pondo sa kanya ay ang Pangulo ng Pilipinas noong 2022 dahil hiniling ni BP Sara sa kanya na bigyan siya ng pondo para maimbestigahan niya yung mga anomalya, yung mga terorista o kung anumang related sa pagre-recruit sa mga bata, no? At doon sa mga katiwalian, no, ng DepEd. Yun po ang purpose kaya humiling ng confidential fund itong si Vice President kay Pangulong Marcos Jr. na ibinigay naman ng Pangulo pero dumating po December of 2022. So ano po ang gagawin dito ng BP? Gamitin po kaagad-agad dahil kapag natapos po ang Disyembre, hindi pwedeng hindi i-liquidate yung budget na ibinigay sa kanya kasi ang mangyayari dito isosole sa Department of Budget and Management. So, eto na, yun na nga po yung impeachment laban kay BP Sara. So, babalik at babalik po sa impeachment. So, again, hindi po karapatan ng ombudsman at hindi trabaho ng ombudsman na ipa-impeach, no, o tanggalin sa pwesto o kasuhan po si BP Sara dahil sila po ay nasa posisyon pa, no? Si BP Sara po ay Vice President pa rin. So ano pa? Yung clearance niya, paano siya nakakuha ng clearance from the Ombudsman? Syempre, dinoktor ni Dante Vargas, yung OIC Ombudsman. O, kaya nabigyan siya. Obvious naman na marami siyang kaso. So ano ang ginawa ni Dante Vargas? Binasura lahat ng kaso laban kay Remulla para lumabas na clear ito at walang kasalanan o pagkakasala o mga tinatawag itong walang complaint kumbaga. So binigyan po ng clearance. Siyempre, ngayon po no, na-dismiss na po yung kaso laban kina Napoles at Enrile. Ayan, yung matandang Enrile po ha, yung umabot po ng panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay? So mga kaibigan, itong si Enrile, ano po ang dahilan? Bakit na-absuelto? Bakit napawalang sala?
no, itong si Enrile for the past 7 years, kasi naman naging advisor po siya ni President Marcos Jr. Oo, si Enrile po ay advisor, no, ni BBM. Okay, kaya hindi po siya nakulong kahit siya po ay mayroong kaso, no? Ang nakulong lamang po talaga ay si Napoles. Oo, totoo po 'yun, si Napoles. Ito pa, yung pinakang latest na isa sa pinakang latest, bending the law daw is not breaking the law. Minsan daw kailangan baluktutin natin ang batas, pero ang pagbaluktot daw sa batas ay hindi ibig sabihin na binrake na niya at hindi sinunod ang saligang batas. Okay, ano pa? Yung pag-surrender kay dating Pangulong Duterte. Nakasama lalo ito sa imahe ng Pangulo, no? Dahil itong magkapatid na Rimulya na to kasabwat sa pagpapadakip at pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Yung kanyang kapatid na DILG Secretary ay nagdadaldal din po sa publiko sa pamamagitan po ng programang Bilyonaryo.com at sinabi niya dito na hindi lang siya yung nagplano para dalhin sa ICC sa The Hague itong si dating Pangulong Duterte, kasama po si Gibo, kasama po si Anyo at syempre sa pagpaplano po o pamumuno ni President Marcos Jr. So, ayun po, no? And then syempre yung flood control project, ginawan na po ng paraan at patuloy na ginagawa ng paraan na maibintang ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ano po nangyayari? Nagpunta na po doon si DPWH Secretary Vince Dizon at nakita po niya kung gaano katibay ang mga infrastruktura, mga flood control projects ng Davao City. Meron pa nga pong ipinakitang resibo itong si Congressman na Paulo Pulong Duterte, naka-bookbound po. Kung ibig sabihin, malinis, maayos at klaro, transparent po ang mga programa sa Davao City. Kaya naman po, kitang-kita natin na nagkaroon ng lindol, nagkaroon po ng pagbagyo, pero nananatiling maayos, matibay ang mga istruktura, mga gusali po sa Davao City at ito po ay kitang-kita sa mukha ni Vince Dizon at inannounce pa nga po niya na maganda ang mga proyekto, mga negosyo, mga buildings and so on so forth sa Davao City. Wala siyang nakikitang anomalya. Nadagdagan pa po ito mga kaibigan nang magsagawa rin po ng interview at tuwang-tuwa itong si Jessica Soho dahil sabi po ni Jessica Soho, ang lakas ng lindol pero bakit parang umuga lamang yung mga building sa Davao City? Pero ano pong sabi ni Vince Dizon? Dahil maganda ang pagkakagawa. Ibig sabihin, kapag maganda ang pagkakagawa, walang corruption. Okay, so balik na naman doon. Ito pa yung restitution, no? Sabi niya, hindi pwedeng dalhin sa isa ilalim sa protection program ng gobyerno itong mga deskaya dahil hindi pa isinosole ng mga deskaya yung kanilang ninakaw o nakuhang pera mula sa gobyerno. Ito po ang balik po diyan. Gusto niyang gawing state witness si dating Speaker of the House no na si Martin Romualdez. Kung ganun pala, di isolid din muna ni Martin Romualdez yung kanyang mga nakulimbat na pera, yung mga nagmamahalang mga buildings, mga bahay nito at eroplano nito. Saka sagutin muna ni House Speaker Martin Romualdez yung nawawalang pera sa ating gobyerno sa pamamagitan ng paglalagay po ng mga unprogrammed appropriations. Okay, so magkano at ilan po ang nawawala sa ating bayan mula 2023. Okay, ang sabi po ni Congressman Erice ay 300 billion pesos ang nawawala sa gobyerno noong 2023. Noong 2024, umabot po ng 500 billion pesos ang perang nawawala sa gobyerno. At noong 2025 ay 400 billion pesos ang nawawala sa gobyerno. At kung mga kaibigan gagawing state witness itong si dating House Speaker Martin Romualdez, isoli muna niya itong billion po, no? Nasa 1.2 trillion po ba ito, no? Paki-compute nga po. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 1.2 trillion pesos. Tama ba? 1.2 trillion. Sorry ha, nawawala na po ng skills dito. Okay, so eto na, no? Eto na po yung sinasabi kong bagong kalat ni Jesus Crispin Remulla. Okay. Tax avoidance is legal. Okay, tax avoidance daw ay legal. Oh, legal pala ang tax avoidance. So, pwede akong hindi magbayad ng tax. Ay, nako po, Ginoo palagi. Oy,
Pwede na raw tayong hindi magbayad ng tax. Panoorin ninyo itong video na to. Kayo na po ang bahalang humusga. Legal ba ang tax avoidance talaga? Sige, adi maganda. Hindi na tayo pwede mag-tax o kahit hindi na tayo mag-tax. Ay, legal pala yun eh. Sige nga, tax avoidance is legal. Ibig sabihin, hindi na tayo magbabayad ng tax. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. It's legal. Tax avoidance is legal, but not tax evasion. That's What's the bending the difference? law. What's the difference? It's the devices lawyers make so that the taxes won't stick. So I can avoid paying taxes. Tax avoidance, meaning to say, you fall under a lesser category, so the tax is not as big as it should be. It's still illegal though. No. These are legal devices.